Hallelujah po tayong lahat. Presensya ng Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Bago po tayo magsimula, tayo po'y manalangin sa Panginoon. Panginoon, salamat sa lakas. Nasa ikalawang service na po kami, Panginoon, pero yung katapatan mo hindi nagbabago. Panginoon, salamat, Panginoon, sa pag-sustain ng kalakasan namin. Sa provision mo, kaya kami nakarating dito, Panginoon. Sa mga sakit na pinagaling, Lord God. Sa kapayapaan, kaloob mo sa amin, Panginoon. Tunay nga, nakapag po kami sumamba sa Espiritu at katotohanan, Panginoon, kapag aming sinambit ang iyong mga ang iyong pangalan, Panginoon. Lord, meron pong miracles, may breakthrough ang gagawin sa buhay namin. Kaya naman sa umagang ito, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming gawain. We surrender everything to you, O God. Lord God, ang aming sitwasyon, ang aming mga buhay, ang bawat individual, ay aming pong sinusuko sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos, sa presensya ng Banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Purihin ka at sambahin ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ang magpasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay. Umawit na natin, purihin ang anak na kalas-asan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi ang katapatan niya, ihayag din ang gabi. Ito ay ipahayag sa saling ng alpa at tugtuging sandaryo sa magandang himig ng tugtuging tiray ipahayag ito. Ako'y nagagalak sa iyong ginawa na kahanga-hanga. Sa lahat ng ito ay ako'y umaawit dahilan sa tuwa. Amen. Sino po dito nagagalak sa presensya ng Panginoon? Wala pong imposible sa Diyos. Amen. Minsan pa, walang imposible sa Diyos. Amen. Hallelujah. Taas po natin yung kamay natin. I-wave yung gano'n. Amen. Sabihin nyo, Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Purihin ka! Babala po natin. Ito pong awiting to ay original po ng Yada Worship and kinompose po to ni Ate Heidi. Mula sa bahay po tayo. Amen? Awitin po natin yung abang-abang purihin ka.
Gusto ko po makita niyo kung paano po ang paniniwala ay maaaring mangyari po. Kasi gusto ko po ipakita sa inyo na walang imposible sa Panginoon. Sabi po dito, when he entered the house, the blind men came to him. And Jesus said to them, "Do you believe that I am able to do this?" They said to him, "Yes, Lord." Then he touched their eyes. Ito po yung kwento ng mga blind men. Then he touched their eyes, saying, "According to your faith, according to your faith." Sabi po dito, "Be it done to you." According to your faith. Ano po pinaniniwalaan nyo ngayon? Ano po ang kailangan nyo ngayon? Sabi dito, according to your faith. Kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun ang mangyayari. Walang imposible sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Patuloy natin itaas ang pangalan ni Jesus sa ating kalagitnaan. Sa J-Ho family, walang ibang Panginoon na itataas dito kundi ang pangalan lamang ni Jesus Cristo. Hallelujah.
Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Palakpakan po natin siya ng napakalakas. Amen! Sa unahan, sa gitna, sa likuran, papurihan niyo ang Panginoon. Isang malakas na palakpak pa. Amen! Tingnan niyo muna yung katabi niyo. Kamusta kayo dyan? Bless ba kayo ngayong araw na to? Hindi ka pa kahit wala akong kausapin mo. Bless kayo. Shake mo siya. Okay, hallelujah. Okay. Focus na po tayo ulit. Tapos na po yung kamustahan natin. Focus. Amen? Tatako na po tayo sa pinakagustong-gusto ng Jehaw. Imus na bahagi. Amen? Parang malulungkot kayo. Pag magbibigay ka sa Diyos, excited ka. Excited kayo. Excited kayo pag magbibigay kayo sa Diyos. Amen? Hindi yung pag nagbibigay tayo, laging parang may pinaglalabayan. Amen? Para tayong nag-aabuloy. Diba? Kaya tayo nagbibigay sa Panginoon dahil pinigas ka ng Panginoon sa buong linggong ito. Amen? Hindi man sa pinansyal, hindi man sa anong bagay, kundi sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Sabi po sa talatang babasahin po natin, sabi nga ng ibang church, gas, bugbog, talatang to. Pero sa atin, bago, fresh na fresh. Amen? Minamahal natin ang talatang to. Sa gabi, katabi natin matulog ang talatang to. Ay, parang hindi na naman kayo naniniwala. Amen? Sabi nito, Malakias 3:G, sabi, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan
tahanan, subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen? Baka nakapokus lang tayo doon sa masaganang pagpapala. Amen? Masaganang pagpapala. Pero may inutusan ka sa una niya sinabi. Ibigay o dalin. Diba? Utos po yan ng Panginoon. Hindi tayo nagbibigay para i-bless tayo ng Lord. Nagbibigay tayo kasi binibless niya na po tayo. Amen. Yun po yung tamang mindset ng pagbibigay. Anumang halaga, anumang amount ng bagay na ibibigay natin para po sa Panginoon yan. Hindi po para sa tao. Kailangan may patunay na bumaba ang anghel o sino man bumaba na galing sa langit. Hindi. Nagpapatunay na kailangan natin ibigay sa Diyos dito sa church na to kasi dito po tayo kumakain ng spiritual na bagay para sa Diyos. Amen? Lahat po ng pangailangan ng church, dyan po nanggagaling sa binibigay po natin. Amen? Sabi diyan, subukin daw natin ng Diyos sa mga bagay na ito kung di bubuksan niya yung bintana ng langit. Ano yung bintana ng langit na yun? Ano po ba yun, Lord? Binuhos ng Diyos sa atin yung pag-ibig niya. Para pag-ibig niya, kalakasan niya. Ang blessing, hindi lang kung nakatanggap ka ng regalo o nakatanggap ka ng isang bagay na nagmumula sa kaibigan mo. Oh, blessing. Di mo ba alam, dahil ko sinasabi, yung paglulok mo, yung paghinga mo, blessing niya na nagagaling sa Diyos. Yung lakas na binigay sa atin ng Diyos, yan ang gagamitin natin para magtrabaho tayo, magpasalamat sa Kanya, para maibigay naman tayo sa Kanya sa mga pagkakataong to. Amen? Sayahan mo. Di ba? Masaya ka pag nagbibigay ka. Kung kailangan niya, mag-uwi ka na envelope, papunta sa bahay para sa susunod niya, hindi ka na bubulot-bulot na ganyan. Di ba? Uwi mo na! Tatlo, dalawa, uwi mo! Di ba? Every Sunday, nagbibigay tayo sa Panginoon. Hindi man tayo perfecto sa pagbibigay sa ngayon. Glory by glory, bababuhin tayo ng Panginoon. Hanggat magugulat ka, di ba? Bibigilan ka na ng asawa, wag mo ibigay mo to para sa Lord to. Mapalalaki yung babae, para sa Lord to, bibigay mo to. Ngayon, pag hindi pumayag si Mrs. na ibigay mo, papayagin mo siya. Amen? Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Ipanalangin po natin yung po. Lord, salamat po sa biyaya mo. Salamat po sa pag-ibig mo sa buhay po namin. Sa pamamagitan po ng pagbibigay na ito, nalalaman po namin, kami po'y pinagpala mo ng lulubusan, Panginoon. Pagpapalain niyo po yung health namin. Pagpapalain niyo po yung kung saan man kami nakatira, yung kaligtasan na araw-araw para sa amin, Panginoon. Para maging progresibo po yung pamumuhay po namin araw-araw. Maibigay namin yung para sa iyo sa iglesia ito, Panginoon. Patuloy niyo pong pagpalain ang buhay ng bawat isa. At sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Tayo po tayong lahat. At buksan po natin ang ating mga Biblia sa Aklat ng Roma, Kapitulo 6, talatang 1 hanggang 4. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hinding-hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo, upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Maaari na po tayong umupo. Sa aklat po ng Roma, ito po ang napakatibay na liwanag ng pundasyon pagdating po sa kaligtasan natin o pakikipag-ugnay natin sa Panginoon. Kaya kung gusto po ninyo na maging malinaw at mas maging maliwanag ang inyo pong pagkaintindi o pagkaunawa sa ginawa niyong pagkilala kay Jesus, ang aklat po ng Roma ang isa sa pinakamaliwanag para mas maintindihan nyo yung inyong kaugnayan sa ating Panginoon. Kasi ito pong aklat ng Roma ay may kinalaman at may kaugnayan sa kung paano si Apostol Pablo nakakilala sa Panginoon. So, kung paano niya nakilala sa Panginoon, niya si Lord, si Jesus sa daang Damascus,
yung liwanag ng kanyang pagkaunawa, isinulat niya ito sa aklat ng Roma. Kaya matatag po ito kasi ito po ay personal niyang kaugnayan sa kanya. So, isa pong bahagi ng ating pag-uusapan ay may kinalaman po sa kahalagahan ng pagkaunawa kung bakit kinakailangan tayo na nakipagkaisa kay Kristo ay mamatay sa kasalanan. O, yan po yung pag-uusapan natin. Alam po ninyo, meron pong ilang hakbang o ilang klase ng pagkamatay ang tao. Una, yung kamatayang pisikal kung saan humihiwalay po yung ating katawang lupa. At pag ito po humiwalay yung ating katawang lupa sa kaluluwa, patay na po tayo doon. At sabi nga po natin ng nakarang linggo, nag-iisa lang yung ating buhay. So, yun po yung unang pagkamatay. Okay? Pangalawa pong pagkamatay, ito pong pang-espiritual na kamatayan po natin. Ang sino mang makasalanang hindi pa nakipag-isa kay Kristo, siya po ay patay sa espiritual. Okay po? Ang pangatlo pong kamatayan na dapat naman tayo ay mamatay, kasalanan. Okay po? Maliwanag po ha, tatlo po yan. Isang pisikal, isang kamatayang espiritual, at isang kailangang mamatay po tayo dyan. Yan po ang kasalanan na siya pong balakid sa ating pang-araw-araw at nagpapahirap po sa atin sa ating pong paglalakbay bilang mga anak na minamahal ng Diyos. So yun po yung pag-uusapan natin. Kaya ang paksa po natin ngayon ay may pamagat po na patay sa kasalanan, ngunit buhay naman kay Kristo. Patay sa kasalanan, ngunit buhay naman kay Kristo. Alam po ninyo, sa katotohanan, ang isang pwedeng magpahina sa atin, ito, real talk po ito. Kung wala tayong pera, ang struggle natin, wagas. Diba? Totoo lang yan. Kasi ang pera ay isa sa napakamalaking faktor para pagalawin tayo dito. Pambili lang ng candy, kung wala kang pera, hindi ka makakabili. Ang problema natin, hindi tayo nabubuhay bilang individual. Nabubuhay tayo may mga anak. Diba? Oh. Siyempre may mga anak tayo. Mabuti sana kung ikaw yung magulang na ikaw lang ang magugutom, okay lang. Ang problema, may mga anak ang umiiyak. Di ba? Kaya minsan, nagkakaroon tayo ng agam-agam, lalo nung panahon ng-pandemic. Hirap na hirap tayo bilang magulang kung paano natin palalampasin ang bawat araw at paano ipapaunawa sa ating mga anak na anak, medyo nasa gitna tayo ng kahirapan. Paano kaya ito? Di ba? Eh ang anak natin, kakain, makangailangan. Pangalawa, hindi lamang yung kawalan ng pera, kapag medyo naapektuhan pa yung ating pisikal, nagkasakit, okay? At madaming kagastusan. Tapos problema mo pa ang pera, wala ka mapagkunan, masakit talaga sa ulo yan. Ang pangatlo, yung ikaw ay mamatayan pa ng mahal sa buhay. Di ba? Yan ang mga 3 factors na nagpapahina po sa atin. Pero alam niyo po ba na meron pang mas malupit na problema na pwede nating maranasan, na pwedeng magpahina sa atin at magpabagsak o magpabulusok ng ating espiritual na buhay. Ito po ay yung ikaw ay mawala na ng tiwala sa Diyos. Kapag ito po ang nangyari sa bawat isa sa atin, nawala na tayo ng tiwala sa Diyos, ayaw na nating magtiwalang may Diyos, ayaw na nating maniwalang may Diyos, kahabag-habag na ang kalagayan natin dito bilang taong nabubuhay. O ipagpalagay na, may pera ka, wala kang sakit, may bahay ka, pero hindi ka naniniwala sa Diyos, kahabag-habag ka pa rin. Kaya sabi naman ng kasulatan, kung ang ating pananaw kay Kristo ay dito lang sa daigdig na ito, kaawa-awa naman ang ating pananaw. Kasi alam naman natin lahat na ang lahat ng material na bagay, lahat yan pansamantala.
At lahat yan, hindi naman natin madadala sa kabilang buhay. Tama ba? Kaya wala kang kapanapanalo. Wala kang kapanapanalo, talong-talo ka kapag ang iyong pananaw sa buhay ay narito lang. Kahit patambakan ka ng napakaraming kayamanan dito. Kung sa kabilang buhay naman, hindi mo makakasama ang Diyos, kaawa-awa ka. Kasi sa impyerno, magpakailanman ang hirap habang buhay mong dudusahin niya. Kaya sabi ko nga kanina sa pang-umagang service, kung hindi mo man ipagpalagay na namatay kang mahirap, ipagpalagay na namatay kang hindi mo naranasan ang sagana ng buhay, panalo ka pa rin kung ikaw ay na kay Kristo. Alam mo ba yun? Ipagpalagay naman na ang lahat ng bagay ay nasa iyo, wala ka kay Kristo, talo ka. Kaya nagpapasalamat tayo sa Diyos kasi meron pong huling hakbang na ginawa ang Diyos sa buhay natin. Langit ang makasama natin ang Diyos magpakailanman. Yan ang pinakamataas na binigay ng Diyos sa atin sa pamagitan ng sakripisyong ginawa ng kanyang anak na si Jesus. Diba? So yun siya. Kaya sabi ko nga, hindi pera, hindi ang kasakitan, hindi ang kamatayan ang pinakamagpapahina sa iyo, kundi ang dumating sa punto mo, ayaw mo nang maniwala sa Diyos, nag-aalinlangan ka na sa Diyos at hindi ka na nagtitiwala sa Kanya. Guguho talaga ang iyong buhay dito sa mundo ito. So, sa pagkakataon pong ito, ngayong umagang ito, kung meron pong dapat na malampasan po natin ay ang katotohanan ng atin po pagiging tao na nakasalalay po sa atin pong Diyos. Di ba bumibili naman kayo ng appliances? Di ba? Bumibili naman kayo ng ref, ng TV, ano pa ba? Na meron kayo sa bahay nyo, aircon, ano pa ba? Na meron kayo, electric fan, kawala-walaan, meron kayong cellphone. Lahat ng gadget na yan, meron niyang mga manual na binabasa. Tama ba? Kapag nasira, sinusundan ninyo. At kapag hindi nyo ito masundan, pinupuntahan nyo kung sino mismo yung gumawa. Ganon din po sa ating Diyos. Ang may likha po sa atin ay ang ating Diyos. Kaya pagka tayo nagkaroon ng problema, kahit anuman panlabas man o panloob, ang tawag natin ay sa Diyos. Kasi sa iyo nagre-repair. Sa Kanya yung ating puso, sa Kanya yung ating baga, sa Kanya yung ating atay. Lahat sa Kanya yan, di ba? Siya ang bumuo sa atin eh. Kaya kapag tayo may problema, kayo na tayo tatawag sa Diyos. Ang kahalintunan po nito ay ang magpapalayo na nasa kamay niya yung Kanyang hinuhugis. Basahin po natin. Nasa kamay tayo ng magpapalayo. Basahin natin sabay-sabay. Sinabi sa akin ni Yahweh, magpunta ka sa bahay ng magpapalayo at may ipapahayag ako sa iyo. Kaya nagpunta naman ako at dinatnan ko ang magpapalayo sa kanyang gawaan. Kapag ang ginagawa niyang palayo ay nasira, hinahalo niya muli ang putik at hinuhugisan. Pagkatapos sinabi sa akin ni Yahweh, o Israel, wala ba akong karapatang gawin sa iyo ang ginawa ng magpapalayok sa putik na iyan? Kayo'y nasa mga kamay ko tulad ng putik sa kamay ng magpapalayok. Oh. Nakasalalay yung putik sa kamay ng magpapalayok. Kung ano man ang kanyang hugis, siya ang masusunod, hindi yung putik. Tama ba? Yes. Kahit pa ito gawing tabingi, gawing wala sa itsura, walang magagawa yung putik na yan. Kasi ang putik na yan nakasalalay sa kamay ng magpapalayo. Ganon din po tayo. Yung disenyo ng Diyos, siya ang masusunod. Tama ba? Ngayon magtatanong tayo, bakit meron mga lumalabas na ipinapanganak na kulang ang kamay? Di ba? Abnormal yung itsura ng pagkakamukha niya. Parang ganon. Hindi po pagkukulang ng Diyos yan. Nasa tao na po ang pagkukulang dyan. Tama ba? Maaari sa pagbubuntis niya, uminom siya ng pampalaglag, yung mga ganon. Hindi na po yan pwede natin i-blame sa Diyos. Kasi ang tao po sa kanyang panahon na ginagawa yan, meron na pong malaking factor ang tao na kanyang pagkukulang.
Ay tayo naman ay nilikha ng Diyos na hindi naman robot, di ba? Gumagalaw tayo ayon sa siyensya ng galaw. Ang mga puno, kusang tumutubo ng kanya. Tama ba? O. Lahat naman yung mga living things na yan, gumagalaw sa kanyang sarili. Kaya kapag po yung pinaka-formula niyan, yung pinaka-proseso niyan, nasira o nadiskarel, doon sa hindi naman dapat, talagang magkakaroon ng ibang epekto yan. Magkakaroon ng ibang resulta talaga yan. Kaya marami po ay may kinalaman po sa atin. Ngayon, kung ikaw naman ay nasira ang pangangatawan, pagkatapos ikaw ay nagkaroon ng sumusunod na henerasyon, ang tawag naman nila dyan yung parang namamana naman, di ba? Kasi mali yung pinagmulan siyempre yung susunod, mali din. Ganun po ang nagiging istorya ng tao dito sa mundong ito. Ang kagandahan po nito, ano man ang maging kalagayan natin, sa panahong nakilala mo naman ang Panginoon, nagkakaroon ka ng pag-asa. Di ba? Yung ating pinanood, putol ng kamay, pagkapati pa si Nikki. Di ba? Kung tutusin, pwede na niya sirain ang buhay niya. Pwede niya nang sabihin na wala na siyang kapag-asa. Pero sino nagbigay sa kanya ng pag-asa? Di ba ang Diyos? Di ba nung makilala ni si Jesus? Lahat po ng merong kapansanan, lahat ng merong may pinanggalingang masasakit na karanasan, iisa lang po ang nagbigay ng kapayapaan at pag-asa sa kanila. Walang iba kundi yung Panginoong Diyos sa pagkakilala nila kay Jesus. Di po ba? Yun ang kwento po natin pare-pareho. Kaya tayo po ay nasa kanyang kamay. Siya ang magbibigay sa atin ng kaayusan ng ating buhay. Wala na pong iba. Hindi tayo kayang ayusin ng kapwa nating tao. Hindi po. Hindi tayo kayang ayusin ng ating kapwa-tao, hindi tayo kayang ayusin ng kayamanan ng mundo, hindi tayo kayang ayusin ng mga salapi o anumang bagay na meron dito sa mundo. Ang tangi lang makapagbibigay sa atin ng total transformation. Physical man yan, spiritual man yan, mentalidad man yan, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos kay Kristo Jesus. Palakpakan po. Wala po dito. Siya naman po. Kaya nga po meron ditong katanungan Sabi po dito, wala kang magagawa. Ang gusto niya ang masusunod. Ano yung panguli? Sumunod ka na lang. Sumunod ka na lang. Huwag mo na iiwas ang sarili mo. Gwapo ka na tatabingi ka pa kasi umiiwas ka Ako mo, maayos na yung pagkakahubog ng tenga mo Panay pa ang iyong iling Kaya tuloy yan, nayupi. Nakuha niyo po. Kasi nga, pag tumilis na yung putik, yun na yun Tama ba? Lahat iaayos na magpapalayo, kukugisin sa gusto niyang ganda. Pagkatapos umiiwas ka, inaayawan mo. Diba? Alam niyo yung pruning, yung sa halaman, yung pinuputol, pagkatapos gusto niya mas maganda ang bunga. Masakit yun. Ang halaman, hindi naman sumisigaw yan pag pinutol mo Hindi naman umaaray, nakagaya ng tao. Pero may buhay yan Ikaw ang lumagay sa isang halaman, gupitan ka, masakit yan Hindi ka nga lang makapagsalita kasi wala nga siya katulad natin. Pero pag nilagay mo sa isip mo, may buhay yan. Ibig sabihin, masakit yan pag ginupit. Pag pinuputol. Pero yun ang paraan ng Diyos Yun ang kanyang paraan para ikaw ay sumibol sa isang napakaganda at napakaayos na halaman. Tama ba? Ganon din po tayo. Para-paraan ang Diyos, gumagawa siya ng paraan. Sukdulan mang makaranas ka ng pagsubok na mabibigat, maituwid ka lang, gagawin ng Diyos sa iyo. Ganon po siya. Ang buhay po natin ay umiikot po sa ganitong mga sitwasyon. Kaya ang tanong po dito, kanino mo gustong magpahubog? Kung gusto mong maayos ang buhay po natin, kanino mo gusto? Sa kapwa mo tao? Pareho naman kayong makasalanan. Pareho naman kayong dispalinghado. Kulang pa din. Kung gusto mong magpahubog, sa Diyos ka na magpahubog. Kay Jesus ka na magpahubog. Gusto mo ba talagang magmatigas at gawin ang gusto mo? Mapapahama ka. Ngayon, ano kaya ang kalalabasan mo kung ikaw ay magpapahubog o magpapaayos ng buhay,
hindi sa Diyos, kundi sa iba o sa kapwa mo tao. Okay? Kaya, sa pagkakataon pong ito, gusto ko pong iayos ang buhay natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nagpapayo sa atin na kung meron man tayo na hindi dapat magtuloy-tuloy, walang iba kundi yung ating pong kasalanan. Kaya ang una po, nakatanungan, patuloy ba tayong magkakasala? O yan ang tanong Patuloy ba tayong magkakasala? Basahin natin. Roma 6:1-4. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Meron kasing issue dito. May kwento kasi dito. Yung mga pilosopotasyo, yung mga hindi naman nila gusto ang Diyos, mga nanlilibak-bak. Siyempre, kinikwento ng mga preacher, ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Ang Diyos natin ay Diyos na nagpapatawad. Ang Diyos natin ay mahabagin. Ang Diyos natin ay napakalawak ng pangunawa. Sabi ng mga pilosopo, ay di gagawa kami ng ano? Gagawa kami ng mga kalokohan para mapatunayan ninyo na talagang ang Diyos nyo ay Diyos na mapagpatawad. Na ang Diyos nyo ay talagang Diyos ng pag-ibig. O, di ba? Ganun ang pagiging pilosopo nung panahon na yon. Yung mga hindi naniniwala sa Diyos, gawa sila ng gawa ng kasamaan para mapagtibay na talagang ang Diyos nila ay Diyos ng kagandahang loob, Diyos ng pag-ibig, at Diyos na mapagpatawad. Kaya ang pinaka-issue ng panahon na yon, bakit nyo kami sisisihin? Kami pa nga ang nakakatulong Di ba? Kung hindi kami gagawa ng kamalian, hindi yung papatunayan na ang Diyos nyo ay Diyos ng pagmamahal. Tingnan nyo, ang dami-dami namin gumagawa ng kasamaan, pero tingnan nyo naman, ang ganda-ganda pa rin ng buhay natin. O, di ba? Kaya lumalabas, kung kami hindi gagawa ng ganitong mga bagay, hindi nyo mapapatunayan na ang Diyos nyo ay mapagpatawad o kaya ay mapagmahal. Parang lumalabas, utang na loob pa yung sitwasyon doon sa pangyayari yon. Di ba? Pero ang sabi po ng Biblia, kung ating itutuloy, hindi. Sabihin nyo nga, hindi. Magpapatuloy ba tayong magkasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Ang sagot, hindi. Ito, ang ibig po sabihin nun, para mas madali yung maunawaan. Kung kayo ay tatayo sa pulpitong ito at kayo ay magpapatotoo, ano ang mas magandang sabihin? Ang sabihin nyong, ako po ay nanagana sa kabila ng aking pagkukulang? O ang sabihin ninyong, dahil po sa buhay na binago ng Diyos, pagmasdan ninyo, ito na po ang nangyari sa aking buhay. Yun po yun Yun po yun. Sa kabila ng pagkakasalang tuloy-tuloy, patuloy na nananagana ang kanilang buhay sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya ang sabi ni Pablo, magpapatuloy ba kami sa pagkakasala? Di ba? Pero ang sabi niya, hindi. Tuloy natin, tayo'y patay na sa kasalanan, paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi ba niyo alam na tayong lahat ng nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli ni Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Paano tayo magpapatuloy sa pagkakasala kung si Kristo ay namatay na dyan? Hello? Naunawaan po ninyo? Paano nyo babalakin na magtuloy-tuloy sa pagkakasala kung ang Panginoong Jesucristo ay nagtagumpay na sa kasalanan na yan? Yan nga ang dahilan kung bakit siya ay namatay. Yan nga ang dahilan kung bakit siya nagpakahirap. Yan nga ang dahilan kung bakit siya nahirapan. Dahil sa kasalanan na gusto niyang puksain, dala ng dyablo sa buhay ng tao. At nagtagumpay naman ang ating Panginoong Hesus. Kaya nung bautismuhan kayo, yan ang larawan.
kung paanong siya'y namatay. Di ba, inilubog kayo. Kasamang inilubog ng kamatayan ni Jesus, ang kamatayan. Nabuhay siyang maguli, ibig sabihin nagtagumpay siya. Kaya pag ahon nyo sa tubig, isang bagong nilalang. Tama ba? Isang bagong nilalang. Pero yun ang ating struggle. Kung paano tayo ipamumuhay, yung isang bagong nilalang sa kagandahang loob ng Diyos. O, kaya sabi, patuloy ba tayong magkakasala? Ang sabi, hindi. Patay na tayo sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Lahat ay magagawa sa kagandahang loob ng Diyos. O, basahin nyo. Unang Juan 3:8-9. Basa. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay po ng diablo. Stop. O, gusto nyo bang mabuhay pa sa kasalanan? O, di ba hindi? Kaya sabi ni Pablo, hindi. Kasi ang nagpapatuloy sa pagkakasala, kampo ng diablo. Sapagkat sa simula po ay nagkakasala na ang diablo, kaya naparito naman ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diablo. Praise the Lord. Di ba? Grabe talaga. Palampakan naman natin si Lord. Naparito siya upang wasakin ang gawa ng diablo. Ang mga anak ng Diyos, tuloy, ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos. Ito yung panahong si Jesus ay tinanggap nyo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ang banal na Espiritu ay sumasa inyo na. At dahil ang Diyos ang Ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. So alam niyo na ang dahilan kung bakit unti-unti nababago tayo. Hindi dahil sinasadya mo. Hindi dahil kinakaya mo. Hindi dahil sa kapwa mo tao. Hindi dahil sa simbahang tinutuluyan mo. Hindi dahil sa pastor na nagtuturo sa'yo. Nababago tayo unti-unti dahil dun sa binhi na sumaiyo mula nung makilala mo ang Panginoon. Amen. Klaro po? Amen. Kaya posible ba na mamatay tayo sa kasalanan? Posible. Posible ba na dati ito ang buhay ko, bigla ako magbabago? Posible. Kaya tama si Pedro ang pinakamabigat na sakripisyo natin, sa totoo lang, ay ang pagtalikod sa kasalanan. Mabigat na sakripisyo yan. Kasi nilalabanan mo ang gusto ng laman. Diba? Sakripisyo yan Sakripisyo talaga yan Sakripisyo yung ikaw ay nabuhay sa mundo ng bisyo. Sakripisyo yung ikaw ay nabuhay sa mundo ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos. Pagkatapos bigla mong unti-unting titiising iwanan. Sakripisyo yan sa part mo. Pero kakayanin mo ba sa iyong sarili? Hindi mo kaya. Pero yung iyong espiritu, lalaban yan at lalaban para mapagtagumpayan natin ang buhay na kung saan malulugod ang Diyos. Kaya marami na tayo magpapatotoo kung bakit tayo ay nagbago, hindi dahil sa ating sarili, kundi dahil kay Kristo Jesus na nagtagumpay doon sa krus. Inalis tayo sa kadiliman, inalis tayo sa kampo ng diablo, o ano na tayo ngayon? Mga anak na minamahal ng Diyos. Amen. Tama ba? Amen. Dahil patay na tayo sa kasalanan. O ito pa maganda. Pangalawa, tiyak na tayo ay makakasama naman ni Kristo. Amen. O hindi ba kayo natutuwa? Aba, ibigay naman natin ang papuri. Basahin po natin. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya
upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. 7. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kung tayo'y namatay na kasama ni Kristo, naniniwala tayo mabubuhay rin tayong kasama niya. Alam natin si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala na kapangyarihan sa kanya ng kamatayan. Diba? Ang sinusundan natin ay nagtagumpay sa kamatayan. Kaya magtatagumpay din kami. Ako, ikaw, tayo lahat. Ang sinusundan natin na pagtagumpayan ang lahat ng uri ng kasalanan. Kaya mapagtatagumpayan din natin. Tandaan ninyo, langit ang ating pinupuntirya. Langit. Tandaan ninyo, ang ating pong pinagtutuunan ng pansin, kaya tayo ay sumusunod sa Panginoon, kabilang buhay. Wala namang iba eh. Meron pa bang iba? Wala namang iba. Kung ano ang maging buhay natin dito sa lupa, yun na yun. Kung paano ka pagpapalain ng Diyos, kanya-kanya tayo. Pero ang ending natin dapat langit. Ang ending natin dapat kasama natin ang Diyos magpakailanman. Tama ba? Yun ang dapat maging huling wakas ng buhay natin. Iba malungkot naman yun. Na ang huling wakas ng buhay natin hindi rin sa Diyos. Nakakalungkot naman at nakakaawa naman ang ating kalagayan. Kaya namatay tayong kasama niya, nabago tayong kasama niya, at nabuhay tayo na kasama niya. Alam niyo yung salitang gratitude, yung pagtanaw ng utang na loob. Kung tutuusin, yung mga sakripisyong ginagawa natin, walang-wala yan, at napakaliit ng porsyento sa laki ng ginawa ni Jesus sa buhay po natin. Napakaliit po niyan. Huwag niyo pong iisipin na yung sakripisyong ginagawa ninyo, pagpunta-punta dito every Sunday, pagbibigay ng inyong mga tithes and offering, sakripisyo, malaki na yan sa Diyos. Ang Diyos natutuwa, ang ating pong Diyos nalulugod. Pero sa pagkukumpara ng sakripisyo ni Jesus para sa atin, hindi po natin kayang tumbasan kung ganito lang yung ating gagawin. Kung ganito lang gagawin natin. Una, may sakripisyo ba ako sa pagbabasa ng Biblia? Pangalawa, may sakripisyo ba ako sa pananalangin? Pangatlo, may sakripisyo ba ako sa pagsamba? Pangapat, may sakripisyo ba ako na mag-ipon para sa pagbibigay o kung ano man bagay na ito? Ito po ang katotohanan. Na si Jesus ay magbigay ng buhay sa atin. Hindi naman siya humihingi ng kapalit. Sinabi ba niya, napako ako sa krus ha, dapat mapako ka rin sa krus. Nasaktan ako ha, dapat masaktan ka din. Nahirapan ako ha, dapat mahirapan ka din. Wala pong ganong kwento. Wala pong ganong katotohanan. Okay po? Pero ganito po ang kwento niya eh. Pag ipapaunawa ko sa inyo, kung ikaw ay anak na pinapag-aral ng magulang, at ikaw ay nakatapos, at ikaw ay nakapagtrabaho, di ba? Bumabalik ka sa iyong magulang. At sinasabi mo, Nay, ako naman ang tutulong sa iyo. Sasabihin naman ng magulang, anak, hindi naman ako nagpapabayad. Tama ba? Mga magulang? Yes. Anak, obligasyon ko na ikaw ay pag-aralin, pero hindi naman kita sinisingil sa hirap na ginawa ko sa iyo. O ano ang sagot ng anak na tumatanong ng utang na loob? Nanay, tatay, kulang pa nga ito sa laki ng ginawa nyo sa akin. May mensahe ba? Di ba? Kulang pa nga ito sa ginawa niyong pagpapalaki sa amin nung maliit kami hanggang mapag-aral kami. Ganon din po ang ating Diyos. Umiibig siya at natutuwa siya sa mga katulad ng kanyang mga anak na siya'y nagsakripisyo pero marunong bumalik at magparamdam ng kanyang pagmamahal at pagkatuto. Ano ba ang masaya sa magulang? Di ba makita niya na ang kanyang mga anak ay
natutong mamuhay at mabuhay ng maayos ang kalagayan. Tama ba mga magulang? Yes po. O, ganun din po sa Diyos natin. Yung makita niya na tayo ay nabubuhay ng maayos, nakakasunod ng tama sa Kanya, maligayang maligaya na po ang ating Diyos. At dahil dyan, sabi ng magulang, dahil sa kabutihan mo, may premyo ka sa akin. O, di ba? Tuloy-tuloy ang blessing, tuloy-tuloy ang bonus. Pag ako anak ay nawala, ikaw ang pamamanahan ko ng lahat ng utang ko. Yun ang magulang. Ng lahat ng mga masaganang ginawa ng Diyos sa akin. Ay ang ating Diyos, napakayaman, na tayo po ay Kanyang tagapagmana. Kaya ang pangatlong huling hamon, ituring na patay ang sarili at buhay para sa Diyos. Kalimutan na natin ang kasalanan. Kasi yan po ang magpapahirap sa atin. Yan ang magdadala sa atin ng kahirapan. Yan ang magdadala sa atin palayo sa Diyos. Yan ang magdadala sa atin pabalik sa mundong kinuha na tayo ng Diyos. Pwede pa tayong bumalik. Kaya sabi ni Pablo, hindi. Huwag na kayong magtuloy-tuloy dyan. Roma 6:10-11. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa lahat ng panahon dahil sa kasalanan, at ang buhay niya ngayon ay para, ano sabi? Para sa Diyos. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos, sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Tanong, nagsisisi ba kayo na kayo ay nakipag-isa kay Kristo Jesus? Pinagsisisihan ba ninyo na nakilala nyo ang Diyos kay Kristo Jesus? O, diba? Kayo, kung hindi nyo pinagsisisihan, ito ang proseso na dapat nyong daanan at dapat nyong isa pamuhay. Walang kasalanan ang Diyos, hindi ka dapat may kasalanan. Nakukuha po ba ninyo? Namatay si Kristo sa kasalanan, mamatay ka rin sa kasalanan. Ganon po siya. At hindi, mga kapatid, hindi napakadali kay Jesus natanggapin ang lahat ng pahirap para lang iligtas tayo. At malaman niya na ang lahat ng ito kalooban pala ng Diyos sa Kanya. Masakit yun sana. Napakasakit. Pero lahat tiniis niya dahil sa pagmamahal niya sa atin. Kaya ano sabi dito? Namatay si Kristo sa kasalanan natin. Ang buhay niya ay para sa atin. Sabay-sabay. Sa sino mang nakipag-isa kay Kristo. Basahin natin. Magsimula na tayong mabuhay, lumakad, at mamuhay kasama ni Kristo. Patay na sa kasalanan, ngunit buhay kay Kristo. Palakpakan natin. Ayun po ito may lahat. Pwede po natin yung koro ng Dakila Ka. Isang napakagandang awit, isang napakagandang mensahe. Atin pong awitin. Ang awiting Dakila Ka. Nawa po, sa bawat araw, nabubuhay tayo sa kagandahang loob ng Diyos, sa kabanalan, at unti-unti tayong namamatay sa kasalanan. Alam po ninyo, pag ang kasalanan nawaksi sa buhay natin, napakasarap mabuhay. Nang pagpapala ng Diyos ay sumusunod sa atin. Ganyan po kadakila ang ating Diyos.
kababaihan, gawain ninyo ang pag-ibig ng Diyos, ang kadakilaan ng kanyang presensya. Yes, idalangin ninyo na mapalapit sa kanyang presensya. Mga kalalakihan, pag-ibig ni Jesus, dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko, mapalapit sa'yo. Even more. Nais ko, mga kabataan. Aming Panginoon, ang presensya mo na amin mong ipinapanalangin ang siyang magbabantay sa amin upang tuloy-tuloy na kaming mamatay sa kasalanan at mabuhay kami kay Kristo Jesus na nagtataglay ng kayamanan, ng kasaganaan, ng kagalingan, ng kapayapaan, ng katatagan, ng pag-asa. Panginoon, hindi namin makakamit ang kung ano ang meron ka kung mananatili kaming buhay sa kasalanan. Ang nananatili sa iyo ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo, hindi na po namin buhay ito. Ang buhay po namin mula nang ang binhi ay sumaamin, nang kilalanin ka namin bilang sariling Panginoon tagapagligtas. Unti-unti na po kaming nabuhay sa kabanalan, unti-unti na kaming nabuhay sa paglakad sa iyong kalooban. At dito magpapatotoo kaming lahat dahil sa pagsunod namin sa iyo at dahil sa pamumuhay namin ng tama. Pinasagana mo kami, pinagaling sa mga karamdaman namin, nilutas ang bawat pagsubok at amin pong kinakaharap at amin pong nararanasan. Sa mga kapatid namin mga may sakit, in Jesus' name, ang kagalingan po'y sumakanila. Aming Panginoon, ang probisyon at ang pangangailangan at pag-iingat sa bawat araw, kasama na po ang pag-aaral ng aming pong mga anak. Muli at muli, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming pong buhay.
buhay. Dalangin po namin mula dito sa kabanalan ng lugar na to, mula dito sa kabanalan ng iyong salita, mula sa pag-anting ng aming pong mga puso, nawa maghiwa-hiwalay kaming lumalakad sa tunay na buhay mo, bilang buhay na kasama mo at patay na sa kasalanan. Aming Panginoon, salamat po sa ginawa mo sa aming buhay. Hindi po namin ito palilimutan. Ito po'y isang pagpapalang tunay na naranasan namin. At salamat po, ano't ano man ang mangyari sa amin, meron kaming langit na mapupuntahan na makakasama ka namin, aming Panginoon. At sa Diyos na napakabuti, napakapagmahal, napakasagana ng presensya mo, kay Kristo Jesus na iyong anak na nagbigay ng buhay para sa amin, namatay para mapagtagumpayan namin ang mga kasalanan po namin. Sa banal na Espiritong naging binhi at tanim sa aming po mga puso na makipag-isa kami kay Kristo Jesus ay manatiling buhay sa aming buhay sa iyong kagandahang loob